Ayan na, nalaglag na mga kasimangista. Ito yung part 2 ng ayan na, nalaglag na mga kasimangista. Sabi ko nga dun sa first part natin mga kasimangista na ito ay naka-portrait yung isang kuha ko dun sa una. Dahil yun yung magandang angulo kung sa kuwan na ginamitan ko sa ng portrait. Ngayon na nakalimutan ko na naka-portrait pala, kaya ngayon ito naka-landscape siya. So kaya ginawa ko na rin itong part 2 kasi pangit naman pagka pinaghalo nyo yung portrait at saka landscape. Kaya pasensya na mga kasimangis dyan, nasa landscape tayo ngayon. Pero mas mahaba ito, mas kumpleto. Dapat mapanood yung part 1 ito tsaka yung part 2 para nakita nyo kung paano nahuli yung ganong karaming isda natin mga kasimangista. Malaking grupo yung ating inarihan mga kasimangista. Ito, nagpa-power block na sila. Kaya dito marami kasi nagre-request sa ating mga kasamahan na nasa YouTube channel na dapat daw haba-habaan ko yung aking mga video. So ngayon, isusulitin natin yan para nagpa-power block sila. Yun yung malaking yan, power block po. Yung isa ay tawag dito telescopic siya mga kasimangista. Remote control yung maliit na yon, naka-remote control yun mga kasimangista. So dito po napaka-high-tech po talaga ng ating pangista mga kasimangista. Nandito pa rin po tayo sa Pacific Ocean, sa bago lang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel. Ganito po ang pangisda namin, commercial fishing nga po, paulit-ulit na ako mga kasimangista. So yan, madami nga ho tayong tinuhog na o-ring. So yan ang nagpapatunay na marami ng laman ang ating loob ng lambat na isda. Ang inuhuli natin dito ay mga yellowfin, tuna, mga gulyasan. Ito po ay kinakaning natin mga kasimangista. Kasama po ito sa kinakaning natin. So yan, may nandito ang ating isang kasamahan dito, ating sister boat. Dahil dito nga po sa ating palibot ay meron pa rin mga grupo ng isda na pwede pang ariyahan. So ganito po dito sa atin. Free school po ang ating inarihan, free school. Kaya kahit sino ay pwedeng umarya. Ibig sabihin, yung mga license sa fishing boat na nandito ay authorized na umarya kahit saan grupo ng isda. Basta ito ay libre mga kasimanga. Kaya nga free school mga kasimanga isda. Ayan. Medyo natapos na nga ang kanilang pagpa-power block. Nasa magkakalaskas na sila dyan. Yung part na yan mga kasimanga isda, kalaskas ang tawag dyan. So, kailangan maiangat nila yung isda. So, ayan nga po ang ating lambat. Napakalaki po ng ating lambat. Ito nga po ay sumusukat sa atin ng mahigit 1 kilometro mga kasimangista. So ang lalim nito more or less nasa 300 meters dahil nasa high seas po tayo. Malalim po ang ating pinangingistan. Wala po tayo sa mga tabi-tabi lang diyan. So tayo po ay nasa high seas sa Pacific Ocean mga kasimangista. Ayan, nakikita nga ninyo dyan, meron nang nagpipitik-pitik dyan sa loob ng ating lambat, sa ating bag portion. Kaya kung makikita ninyo ay eto na yung kusakwan, pinaalis na yung mga tao dahil delikado na babagsakan sila ng mga isda dahil malalaki ang isda nating hinuhuli ngayon dito mga kasimang isda. Talaga namang dapat safety tayo, safe talaga ang mga kasimang isda natin. Panoorin nyo mga kasimang isda dahil sa makikita nyo dito, ito yung second part nga ng ating ayan na, nalaglag na. So ito po yung mga inaabangan natin mga kasimangis na marami po tayo, nasa 134 na daw, 134,000 as of this moment mga kasimangis na 134,000. Yan, may mga tinga-tinga na nga po mga yellowfin tsaka gulyasan tsaka tuna dyan mga kasimangis na. So kinakalaskas na nila, yan ang part na kinakalaskas na. So sinasanalsan nila lambat nila yan para may angat yung isda. So napakalalim po ng ating lambat. Kaya medyo sa atin nga pong mga kasimangis, sa atin pong pag-arya, inaabot po na yung mga pinakamatagal na po yung 8 minutes na ikot ng isang barko natin para may ladlad yung mahigit 1 kilometro na haba nating lambat. So 8 minutes po yon. So bago po matapos ma-power block yan mga kasimangis na, kung wala pong huli, inaabot po ng 2 oras. Pero pagka may huli katulad po niyan, pagka lalo na kung madami, daan-daan tonelada ang ating nahuhuli, inaabot yun ng mga 5 hours bago po mayakyat ang ating pinakamatagal na po yung 5 hours pag bago masalok. Kasama na po yun, matapos yung pagsasalok natin, nasa 5 hours na po yun. Kalaskas, istrobo,
tapos salok na po. So ganun po, ayan, may kita-kita nyo, kinakalaskas na yan mga kasimangis isda. So pagkakalaskas po, may mga tinga-tinga na dyan nakukuha kasi yung mga lambat na galing sa ilalim, may mga tinga-tinga na yan. So mahaba po, napakalalim niyan. Kaya yung ibang mga isda ay tumitinga na dyan sa ating lambat. Pag hinila yan, pag hinatak yan pataas. So panoorin yung mga kasimangis isda. So dito nga po, sa mga nagtatanong mga kasimangis isda, sa kung kami ay all Filipino, meron po kaming kasamang mga 7 hanggang 8 local dito sa bansang ito mga kasimangis isda. Ganoon naman po sa lahat po ng fishing boat dito, sa mga barko dito, lahat po yan meron local na kasama. Meron din po kaming fisheries observer na 24/7 na nakamonitor sa amin mga kasimangis isda. Part po yan ng policy at regulation ng bansang ito na meron po tayong observer from this fisheries observer mga kasimangis isda. So talagang kami po ay monitor kaya all actions are being monitored, kaya dito po ay talagang napaka very legal po lahat ng aktibidades ng mga kasimangis dito mga kasimangis. Ayan nga po, tuloy-tuloy tayo. Medyo tisado po. Makikita nyo kung madami ang huli, medyo unat na unat yung part na unat yung part na yan, itong lambat na yan na mahabang yan. Pagka matisado po yan o unat na unat, ibig sabihin marami laman yan sa ilalim mga kasimangis isda. Pagka po ang grupo ng isda ay maghalo, mix siya na kung tinatawag, may gulyasan, yellowfin tsaka tuna, yun po yung may volume. May volume po talaga pagka naghalo na yung skip tsaka yellowfin, talaga may volume siya, daan-daan tinulada pag talagang malaki. Pero pagka pure tuna naman po, pagka talaga nakatsempo rin kayo, may mga 100 tons din na pure tuna talaga, merong 150, 200 ganyan. Pero pagka usually, pagka talaga nagsama-sama yan, inaabot ng 200 to 300 tonelada po ang grupo. Dahil lalo kung makakadami kayo, ilang grupo yung maaarihan nyo na masasakop nyo, inaabot minsan 300 tons mga kasimangis. So napakaganda po ng fishing ground dito sa area na to sa Pacific Ocean dahil puro barko po ang mamalakay dito mga kasimangis isda. Wala po dito mga local fisherman, walang maliliit na bangka dito, di motor, kasi high seas po ito, malalim, malayo po tayo sa tabi, kaya hindi po kayang abutin ng maliliit na bangka. Dahil sa gasolina pa lang ho, baka tumirik na sila sa daan papunta dito. At saka malalaki po ang alon dito mga kasimangis isda. Hindi po kakayanin ng ating mga maliliit na bangka lang mga kasimangis isda. Kaya nasabi ko sa bago lang natin sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, medyo talagang dito po napaka high tech po ng ating pangingisda. Inuulit ko po, mayroon pa po tayong helicopter sa paghahanap ng isda dahil sa sobrang lawak po ng Pacific Ocean. So hindi po kayang ikutin ng isang barko yan sa maghapot, magdamag kahit ilang araw sa paghahanap ng isda. Kaya talagang napakalaking tulong po ng helicopter sa paghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean mga kasimangis isda. Karamihan po sa malalaking barko dito ay may kanya-kanyang helicopter. Meron po na ako one time nakita na gumagamit sila ng drone po, pero hindi ho yun, sa tingin ko hindi maganda kasi limited lang po yung range ng inaabot ng drone. At the same time, mas maganda po kung tao talaga ang magkikilatis dun sa isda. Nakikita talaga yung volume, nakikita yung movement, nakikita yung lalim ng isda, nakikita kung may pagkain po ang ating isdang aaryahan. Unlike sa drone mga kasimangis isda, hindi po siya ganun kaklaro na makikita mo talaga lahat-lahat ng detalye na kailangan ng fishing master na dapat mong maipid sa kanya. Dapat malaman ng fishing master mo lahat ng details nung kanyang aarihan. Yan, sa part na po niya, kung may makita kayong ganyang malalaking lubid na pong ginagamit, istrobo na po yan. Pagka nag-istrobo na kasimangis isda, ibig sabihin, mabigat na yung bag portion nyo, kailangan na ng malalaking lubid ang gagamitin sa pagbira ng lambat para may angat yung isda. So pagka gumamit po ng ganyang kalaking lubid, ibig sabihin at lalo pat medyo magtagal-tagal, nasa 60 tons pataas na ho yan mga kasimangis isda. So may volume po ang isa kung sakaling ganon. Pero kung halos mababaw na po yung lambat natin, di naman tayo ginamitan ng ganyang kalaking strobo, mga konti lang po yon mga kasimangis isda, mga 10 to 15 tons lang yon. Pero pagka ganyan, matagal pa ang kanilang pag-i-strobo,
inabot ho ng ganyan, aabotin ho ng mga 90 to 100 tons mga kasimang isda. Kasi mabigat nga po yung isda, mga patay na ang karamihan dahil sa lalim nga ho ng isda, nasa 100 meter palalim dahil sa bag portion. So nasisiksik na sila doon kaya namamatay na yung isda. Kaya kung makikita nyo sa mga vlog ko, sa mga reels ko, sa YouTube at saka sa Facebook page ko, makikita ninyo kalimitan yung ibabaw lang yung buhay dahil nasiksik na sila sa ilalim. Minsan dumudugo na yung part ng bag portion kasi nasiksik na nga sila, lumalabas na yung dugo nila mga kasimang isda. So ayan mga kasimang isda, nasa strobo na sila. Mahaba po itong ating video ngayon kasi marami nga po nagre-request at nabibitin doon sa ating mga post, nagagalit po sa atin. So ngayon po, ganito ang gagawin natin para nang sa ganon ay masatisfied mo natin ang ating mga YouTube subscribers po. Ayan. So ayan, wala pong fast track dito ngayon. Talagang binigay ko po talaga yung mahaba. Nasa 20 minutes mahigit po itong ating video. So sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay, pagsuporta. Follow lang po si Mangisda by Capnilo. Ganon din po sa aking YouTube channel, si Mangisda_Capnilo, all capital letters mga kasimangisda. So panoorin nyo lang po, talagang makikita nyo ang proseso, paano yung commercial fishing, paano hinuhuli yung isda dito sa Pacific Ocean at sa ibang dagat kung ang boat nyo ay commercial. So ito po ay duly licensed at saka talaga namang legal po ang pangingisda dito dahil commercial nga po talaga. Ito po ay kaning, pangkaning po ito. Dinideliver po na ito namin ito sa worldwide. Karamihan po nito dinadala sa Jensan, ayan, Taiwan, Thailand, Korea, o iba't ibang region ng bansa pa. Pero karamihan po nito talaga ay worldwide po ang aming delivery dahil magandang quality naming isda. Ayan mga kasimang isda, puro strobo na siya. So nakikita nyo, mga pipitik-pitika na dyan sa loob. Medyo umaangat-angat na yung isda, medyo nasisiksik na siya sa paitaas. So kaya po ganyan, kita nyo, lalaki ng ginagamit nilang lubid na kasi mabigat na nga po yan. Hindi na po pwede yung maninipis na lubid at saka baka mahunos. Ayan nga po, kita nyo ang panahon namin, medyo hindi kagandahan, medyo may papagsak na nga po yung mga ulan. So pag ganito po ang panahon dito, in 10 to 15 minutes nagbabago yung panahon, depende sa lakas ng hangin, yung ulap o mababa. So mahirap din pong magbaka sakali minsan pag lumilipad kayo, hindi pwedeng gano'n lumayo pag may mga ulap na. So ako po ang naghahanap ng isda, ang inyong kasimang isda. Ako po ang may lumilipad ng helicopter, si Capnilo po mga kasimang isda. Sa bago lang po sa ating YouTube channel tsaka sa Facebook page, nagpapakilala po ako sa inyo. So ganyan po ang proseso namin kung paano kami mga isda dito sa Pacific Ocean. So nasa 134,000 na po tayo mga kasimangista. Salamat po sa inyong pagsuporta. Sayang po yung reels ko mga kasimangista kasi hindi po qualified tong area kung nasan ako, kaya hindi po kumikita yung ating reels. So bali ano lang po tayo, wag mo naman po sanang skip ang ating mga ads mga kasimangis. Patuloy nyo pong panoorin ang ating ads. Sana po panoorin nyo hanggang dulo para nang sa ganon mapanood nyo ang actual at makita ninyo at magustuhan ninyo. Please like, share and comment lang mga kasimangis para lagi kayong updated din sa aking YouTube channel. Ay pakiclick na rin po ang ating notification bell. Maraming salamat po. So ito po para marinig nyo ang actual na ingay dyan. Ayan nga po, preparation na po yan para sa pagsasalok. Natapos na po sa kanila sa kanilang pag-istrobo. So salok time na tayo mga kaisda. Ito yung pinakamagandang portion mga kasimangista kasi nakikita na natin mga kasimangista kung gaano karami yung nahuli natin. The same time makikita nilang kikita na tayo. Ayan, unang salok mga kasimangista. So panoorin nyo lang po. Halo talaga siya ng skipjack tsaka yellowfin tsaka tuna. Hindi pa majority po dito ay mga skipjack mga kasimangista. Ayan no. May wisik-wisik lang po ng yellowfin tsaka tuna. So, marami to mga kasimangista. I think
nasa 90 plus, 90 tons pa mga kasimangis ang ating gulay sa ngayon. Ayan, nakikita nyo, dami niyan. Tuloy-tuloy lang ang salok mga kasimangis na, kita ninyo. Medyo nagkukulay pula-pula na po yung kasi siksik nga po sila pag sinalok sila, so yung mga dugo nila mga kasimangis da ay medyo lumalabas-labas na, pero napaka fresh at good quality po ang ating mga inahuling isda dito. Ayan, may mga yellowfin, may tuna, pero majority nga po ay skipjack mga kasimangis da. So ayan po, panoorin nyo lang po, tuloy-tuloy lang panonood mga kasimangis da, para mas doon po sa nagko-comment na puro daldal daw po ko, puro ingay-ingay. Ito nga po, medyo malumanay na ako. Sorry po mga kasimangis da, dahil wala daw sila nakikita ng isda. Doon sa mga previous ko sa YouTube channel, medyo nag part 1, part 2 ako mga kasimangis da, kaya medyo hindi nila nasusubaybayan yung dami ng mga isda na aking mga pinopost mga kasimangis da. So panoorin nyo rin po hanggang dulo para yung po mga comment niyo ay masatisfied ko po mga kasimangis da. Ito po. Puno ng bodega kaya pumara tayo mga kasimangis. Lipat tayo ng bodega. Narinig nyo nga mga kasimangis na medyo malakas ng hangin na kaya ayan, medyo lumalabo-labo yung ating video dahil medyo umaambon-ambon. So yung ating camera ng cellphone ay medyo tinatamaan ng wisip ng ambon, kaya ganyan mga kasimangis. Ito nga po ay abot siya ng mga nasa 90 plus, 90, I think 95 or 96 tons mga kasimangis. So tingnan kung gaano karami yung 96 tons na yan sinasalok. May mga tunang malalaki, pero majority talaga niya ay gulyasan. Umaambon-ambon na nga yan. Kita nyo, pumapatak-patak na lang. Inabot na kami ng ulan dyan mga kasimangis, dahil sabi ko nga sa inyo kanina, dito in 10 to 15 minutes nagbabago talaga. Ayan, naulan na. Ayan, lumabo na. Ayan, lumalabo na ako. Naulan na. Nakatago na tayo mga kasimangis na kasi maulan na, nababasa ng aking cellphone. Ayan, nagtago na tayo dito, gawa ng cellphone ko nababasa na. Kita nyo, naulan na oh. Anong bodega na yan, Kal? Dos? Nasa dos na pala ito mga kasimangis. Punta tayo sa conveyor tayo. Maganda doon sa conveyor. Ayan na!
Ayan mga kasimangis, sa conveyor tayo ngayon. Mula doon sa taas, mula sa lambat, sinalok siya, dadaan sa conveyor, papunta na po to sa ating malamig na bodega. Doon po siya ipo-frozen, doon sa pa-process na para ma-frozen siya, para maganda yung ma-preserve sa mga kasimangista, para pag dinala sa ating mga kaning talagang good quality. Para lang po si Mangista by Capnilo, ganun din po sa aking YouTube channel, si Mangista _ Capnilo, all capital letters. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you.